siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parting yun ay medyo mas nabigyan linaw. At hindi ho, at nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, no, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay ang mga pangyayari ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Alam nyo, yung tinuran po nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin siya dahil entitled naman po siya sa kanyang opinion at yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas, sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat sa kay PIDEA Director General Virgilio Lasso na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Go ahead, sir. Nakikita namin. Ano man, sir? If yan. Go ahead, sir. Yan. April 7, April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PIDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na in-identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ng white powdery substance. Sabi niya Ganon din si Maricel Soriano. Ibig sabihin, pag na-file lang ka ng kaso. Yun po yun. Kaya ang sa akin, para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiya patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para sa akin at doon nila ako gisa-gisahin para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling ay hindi handang humarap kanino man na china-challenge ang kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bit-bit niya, kahit isang dosenang leon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandun ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. So, wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, Ma'am Lorraine, ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko yung baluting na nagtataglay na ako ay alagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Tama. Yun po yun, wala pong ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan. Dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yes, sir. Yun ang gustong marinig ng taong bayan. And because of that, sir, ang kanilang atake sa inyo ay sinabi ng Atty. Bosantog, hindi nagpapawalang bisa sa bigat ng katotohanan na hanggang ngayon ayaw magpa-drug test, follicle type, DNA type, transparent, publicly
na binabantayan ng mamamayan ang presidente ng bansa na tinutumbok ng mga dokumentong lumabas batay sa inyong naging investigasyon kung totoo na ikaw ay sinungaling at sila ang tama, the only way for that to prove na hindi siya involved ay talagang magpa-hair follicle DNA type drug test. Bakit kaya ayaw niya?